Tayo Sunday Christian, kundi daily Christian. Saan man tayo, ano man gagawin po natin araw-araw mula Lunes hanggang Sabado, dapat ay sasalamin po natin sa buhay po natin ang ating Panginoong Jesus. Amen? Anong sinasabi sa Exodus chapter 33 verse 15? Sabi dito ni Moses, "If your presence does not go with us, do not send us." Alam mo, kinausap ko ni Pastor Gilbert, kung gusto mo, Pastor, tayo ng church din sa Sanagdaan, ikaw yung pastor. Ako lang yung covering bishop. Tapos, problema, struggles ng maraming mga Kristiyano. Maraming Kristiyano po ang mukhang okay. May napakatabi mo kung diba, a new breed serves with humility. The Son of Man did not come to be served, but to serve. Hindi po naghahanap ng posisyon. Amen. Napupunta po tayo sa resihin. Hindi mahalaga sa akin kung saan nila ako pwesto eh. Kahit hindi nila ako patayuin, kahit hindi nila ako kahit na doon lang ako para dalhin po kayo doon, para hindi lang kayo. So hindi ibig sabihin walang takot. Nandiyan lagi may takot, hindi na walang takot. Kahit gano'n matapang, hindi mo walang takot sa atin. May takot, pero nandoon yung desire natin. Nandoon yung courage po natin na sumunod pa rin kung ano po yung direction nito. Sumunod pa rin kung ano kalauman. Akala ba hindi ako takot na magbukas na ng trabaho dito? Siyempre takot ako, marami din ako. Marami na ako. Agap-agap. Pero dahil walang spirit of fear na binibigay sa atin ng Panginoon, kundi spirit of love. Amen? Kaya lagi pa natin maging manaig lagi yung pag-ibig ng Diyos na nagmumula sa Kanya na maibahagi din natin sa iba. Magandang halimbawa ko dito yung tatong Hebrew rules na yun, diba? Tatong Hebrew rules. Alam ko natin yung kwento nila, diba? Sabi nila, our God is able to save us. Pero, kung hindi man kami ililigtas sa aming Diyos, nananampalataya tayo kami sa Kanya. Ganun ka-strong yung kanilang pananampalataya. Diba? Kung ano nangyari na patunayan po nila ng ating Panginoon Diyos ay totoong makapangyarihan. Amen? Glory to God. Ngayon, ito po yung challenge po sa atin sa dito na po tayo sa wakas. Tanggapin po natin lagi ang sarili natin. Lord, kabilang ba ako sa bagong lahi ng inyong mga lingkod? Lord, handa ba akong sumunod kahit nahirap? Lord, handa ba akong tumayo para sa katotohanan kahit hindi popular? Lord, handa ba akong mamuhay para sa iyong kalwalatian at hindi para sa aking sarili? Mga kapatid, ang Diyos po ay hindi naghahanap ng pinakamatalino at pinakamagaling, pinakamayaman o pinakatanya. Dito yan ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap po niya ang mga pusong lubos na nakatalaga sa Kanya. Ano si Ben? Maaring ikaw ang taong itaas ng Diyos upang pag-ilaw sa iyong pamilya, sa iyong simbahan, sa iyong komunidad at henerasyon. Kaya, ang new breed ay hindi tungkol po sa edad. Hindi lang ito para sa kabataan. Ito ay tungkol sa uri ng puso. Ang meron tayo. Ang Diyos ay patuloy na nagtataas sa mga tao. Sino yung tinataas ng Diyos? Yung mga tao inuuna ang kanyang kaharian. According to Matthew chapter 6 verse 33. Yung mga tao umiibig sa kanyang salita. According to Psalm 119 verse 105. Yung mga tao namumuhay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. According to Acts chapter 1 verse 11. At yung mga tao na natiling tapat, sabihin na natin tapat, nanatiling tapat hanggang wakas. Na sinasabi doon sa Revelation chapter 2 verse 10. Ngayong panahon po ng kompromiso, na madali po sa atin ang mag-compromise dahil po sa crisis at kahirapan
At ganoon din ang takot. Ang Diyos po ay tumatawag po ng isang bagong lahi. Sabi mo bagong lahi. Bagong lahi ng mga mananampalataya. Sabihin mo tayo yan dito sa UGG. Tayo yung mga bagong lahi ng mga mananampalataya. Hindi upang sumabay sa mundo. Hindi upang sumabay sa mundo. Kundi upang maging ilaw ng mundo. According to Matthew chapter 5, verse 14 to 16. Ito yung tanong. Ikaw ba ay magiging bahagi ng bagong henerasyon na itinataas ng Diyos? Amen. Amen. Palamakan po natin ang Panginoon. Ito ay manalangin. Maraming salamat dahil hindi ka, Panginoon, tumitigil sa pagtawag ng mga tao maglilingkod sa iyo. Panginoon, nais namin maging bahagi ng libre na iyong itinataas. Mga taong banal, matapat, mapagpakumbaba, puno ng pananampalataya hanggang sumunod anuman ang kapalit. Linisin mo ang aming mga puso, alisin mo ang anumang pride, alisin mo ang takot at kompromiso. Panginoon, punuin mo kami ng iyong Espiritu Santo upang maging matapang kami mabuhay para sa iyong kalwalhatian. Gamitin mo kami upang maging pagpapala sa aming pamilya, sa simbahan, komunidad, at sa susunod na henerasyon. Naway sa bawat salita, sa bawat gawa, at bawat desisyon namin ay may takhal ng aming Panginoon Hesus. At sa aming pagtatapos ng aming takbugin, marinig namin ang iyong mga salita, "Well done, good and faithful servant." Sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Hesus ay aming tagapagligtas. Amen and amen.